we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita nga tututukan, subong sa One Western Visayas. Lalaki nga may mga pilas ang pagkabuno, ginwigit sa tunga sang dalan sa banwasang Putotan, patay. Isa pa kabangkay kag isa ka pilason nga babayi nakuha sa encounter site sa San Joaquin, Iloilo. Enkwentro, liwat nga nagluntad kay nasang aga. Detainee sang Haro Police Station nga nagapangatubang sang kaso nga estafa nakapalagyo. Halit sang sunog sa poultry house sa Barangay Cabilawan, Eurocena, nagdangat sa 11 million pesos ang balor. Kag mga nagasaulog sang ila kaadlawan subong nga adlaw. Paano bala nagaselebrar sang ila birthday nga sa tagsa kaapat ka tuig lang nagakatabo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Dzaran sang kamatuuran kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako sa Eden Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, lalaki nga may madamo nga pilas tugas ang pagkabuno ginwigit sa tunga sang highway sa Putotan, Iloilo. Mga puso, biktima involvado sa mga insidente sang pagpamatay. Anggulo sang pagpangtimalos ginimbestigaran sang kapulisan. Yaring balita ang gintutukan ni Julius Bilacol. Nagabalabag sa National Highway, sakop sang Barangay Malusgod, Putotan, Iloilo. Ang lawas sang isa ka lalaki sa maagyan sang tricycle nga ginasakyan sa mga tanod sang Barangay Iwa Ilaya sa amuman nga Banwa, pasado alas 12 kahapon sang kaagahon. Sa pagpati nga ini ang aksidente, ini ang gilayon nga gindala sa Iloilo Provincial Hospital. Sa ospital, ini ang gindeklarar nga dead on arrival, kag nadiskubrihan nga may masobra 20 ka mga pilas sa ilawas nga ginapatihan tugas ang pagkabuno. Bali sa center line, sir, dogin pa cross sa bala, ini pa kwan sa tunga-tunga gid sa. Ang biktima ang ginkilala kay alias Polion, 27 anyos, kag tumandok sang Barangay Manaripay, Kalinog, Iloilo. Ginapatihan ngayon ang ginwigit lang sa mga lugar. Base sa impormasyon nga natipon sang Putotan Police, ang biktima ang imbolbado sa insidente sang pagpatay sa Haniway, Iloilo, pila na katuig ang nakaligad. Ginatudlo man ini nga suspect sa pagpatay sa isa pagid ka lalaki sa ila barangay sa nagligad lang nga Pebrero 20. Bangod sa background ni alias Polion, isa sa mga anggulo nga ginatutukan subong sang Putotan Police amo ang pagtimalos. Base sa kwan niya, sa mga nabiktima niya ni Balos, Goro, Rubin, Siguro. Padayon pa ang investigasyon sang Putotan Police kaangot sa nagwigit sa biktima sa dalan. Wala man ini sa makuha nga CCTV footage sa lugar, apisar may CCTV kamera bangod guba ini. Gindala na sang pamilya ang bangkay sa Kalinog, apang panugyan sang kapulisan. Ipaidalo ini sa autopsy para madeterminar ang kadamuon sang pilas ini, kag kun pila ka patalo mangin gamit. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman traffic enforcer nga nakuhaan sa Laragway nga nagaangka sa motorsiklo nga wala sang helmet, suspendido. Kampanya kontra illegal parking sa syudad mas nagainit pa. Yaring balita nga itong gintutukan. Ko na yung warasaway kung yung dalang unit. Galing ko lang sa war nga expand. Warasaway nga. Sa tungasang mas nagainit ka operasyon sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw sa mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod batok sa illegal parking nga nagasablag sa dalagan sa trapiko. Nagwa nga 70 to 80% sa mga violator hindi residente sa syudad. Sa masami, balibad sa maini, wala sila ideya sa laying nga ginapatuman.
70 to 80% sa amon violators from November 1 to up to now are from outside Bacolod, sir. Pero ginklaro sa tagpamuno sang bitaw nga wala sang exemption sa pagpangdakop sa mga pasaway sa dalan. Kahapon, 4 ka pribado nga salakyan kag 12 ka mga motorsiklo ang ginclamp kag gintow sa tubang sa isa ka universidad sa Bacolod City. Subukad daw, aga pag ginpangtow sang bitaw ang mga motor sang BPO employee sa Dalan Rizal. Sa Dalan Sumag, 7 ka motor, 3 ka tricycle ang gin-operate man. Lakip sa mga ginpangdakop si Mario nga nagpangusyoso lang sa operasyon tubtob na dakpan ini nga siya mismo wala sang updated nga mga dokumento. Ang unong budlay ka lamang isuso ka kay imbes na malanta ko lang sa diskasya, ikaw pala diskasya. 300 pesos ang pina kung madakpan nga wala lisensya. Expired nga ORCR ukon wala sang dala nga rehistro. 1,000 ang bayad sa towing para sa motorsiklo kag tricycle. Samtang 1,500 naman sa salakyan. Ang madakpan nga wala sang helmet ang driver o kung angkas, 1,000 ang penalidad. Samtang, ginpaidalom naman sa suspension ang ining bitaw personnel nga nakuhaan sa Laragway nga nag-aangka sa motorsiklo nga wala sang helmet. Bangod job order, posible hindi na pag-i-renew ang kontrata sini. Tungod sa aktibong operasyon sang bitaw, pati social media ginhimo na nga palautwasan sa emosyon sang mga nagkaladakpan sa dalan. Huwag din po, Chelsea. Sa kainig, kumante na siyempre daw, wow. Ano tayo mo ito nakapost ko sa Facebook? Kung naiuwar sila, hindi pag-impound ng motor. Hindi na magbutang sa social media. Ang pagkuha sa lisensya, oras ang operasyon kag guidelines sa clamping at towing ang ginmando na sa alkalde iplastar sang maayos ang bitaw sa publiko. Sang damlag lang, ginareklamo man ang bitaw bangod maskin tuwang gabi. Sige pa ang pagpangdakop. So we will come up with a policy on how it should be para clear-cut, concrete guidelines para hindi bala magtalang ang mga tao. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Pila ka mga residente nagapreparar gihapon sa posible pagpatuman sang NGCP sang manual load dropping. PEDC nagpasalig nga may bastante ang supply sang kuryente apisar sang asod-asod nga pag-shutdown sang 2 ka units sang planta. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Naganegosyo sang dressed chicken kag frozen food si Rachel. Sa tion nga madulaan sang kuryente, nagaugtas ini bangod apektadong iya palangitan-an. Bangod sini, nagapangaman ng ini agud hindi matam-an ang negosyo in kaso mag-brown out. Nagahimo lang kami ice para kung kaso mag-brown out din man may minugbota kami sa frozen. Nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines nga posible magapatuman sang manual load dropping kasunod sang na-monitor nga emergency shutdown kahapon sa PEDC Unit 2 nga may kapasidad sang 83 megawatts. Nahibaluan nga Miyerkules sang nagpatigayon man sang unscheduled shutdown ang PEDC Unit 3 nga may kapasidad sang 150 megawatts. Nakasynchronize naman ini gilayon sa grid. Suno sa Panay Energy Development Corporation, normal ang operasyon subong sang PEDC Unit 1 kag 3. Apisar sang unscheduled shutdown, nagapabilin nga bastante sa gihapon ang power supply sang 2 ka power plant. We are always committed sa pag-supply sa paging reliability ng amon nga planta. Padayon din na siya. So ang amon niya subong ang Unit 2 mo ginakayo pero padayon gid ang Unit 1 to Unit 3 which is I think sufficient pa man ang aton nga supply based man sa aton sa NGCP naton nga mga postings nila. Sa subong, wala pa sa unscheduled power interruption nga ginpatigayon ng mga power distribution utilities kag electric cooperatives padayon ang pagbantay sang NGCP sa maximum amount sang electrical power nga ginakonsumo. Kabay pa wala na sang madugang no. And then of course ang aton nga supply kag demand balance gina-monitor tamayo man. Ginatingwaan na sang PEDC nga maresolba ang issue sang PEDC Unit 2 agud makabalik na sa grid. Sa inisyal nga investigasyon na nakitaan sang tube leak ang planta nga nangin rason sang shutdown. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, tungod sa tuman kainit nga tiyempo, DOH-6 nagpaandam sa posible pagsaka sang balatian kaangay sang hypertension kag heat stroke. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Kim?
Mag-inom sang madamo nga tubig kag magpahuway ang pilalang sa panugyan sang DOH-6 sa publiko subong nga tig-ilinit agod makalikaw sa heat-related diseases. Bangod sa gina-eksperyensyahan nga El Nino, lauman sunod sa Department of Health nga magtaas ang non-communicable diseases bangod sa tuman kainit nga panahon. Lakip sa gintumod nga balatian ang mga hypertension, heat stroke, diabetes, vector-borne diseases kaangay sang dengue, food and water-borne diseases kaangay sang leptospirosis kag cholera, skin kag respiratory illnesses. Bangod sini, ginapahanda na ang mga ospital sa rehiyon sa posibleng nga pagsaka sa mga balatian. Sunod sa DOH-6, nakahanda na ang dugang nga mga personnel, pasilidad kag bulong sa mga ospital agud maakomodar ang mga pasyente. Pinalatakit sa mga additional resources like human resource, logistics natin sa mga health facilities, water source no kay isa sa mga nakita natin nga epekto isang possibly nga limited gid ang water supply naton and ang aton nga power supply. Gina-monitor man sang ahensya kung may pagsaka sa konsultasyon sa nasambit nga mga pamalatian. Ang pila ka mga residente sa Oton ang nakabatsyag sang kasingkal sang init. Kaangay na lang sa sining nga mag-asawa nga senior citizens. Init na ginay sa tiga pa way man ko sa mga luandong na kunang man inom tubig nga madamo-damo Daw gabiti man sa lawas mo pag lingin na ulo mo ti pahuway ka naman. Si Andy naman nga isa ka construction worker nagakalit na lang sa pagpahuway kag ginatempranuhan ng obra para hindi maabtan sang ugtong adlaw. Kung pette kay init nga naman nga batsyag man tayo nga isa mga panulukan kita mo nagpatigpat na nga pangita mamiandong nga pahuway man Abiso sang DOH-6 sa publiko nga mag-inom sa madamo nga tubig, maggamit sa manipis nga padapton, limitahan ang pagpainit, kag siguraduhon nga matinlo ang pag-aimnon nga tubig. Make sure nga safe ang tubig yung ginakuhaan, so may nila nga pabukalan ng ilang water anay before consumption, and make sure lang nga hindi lang sila magstay under the direct sunlight sang tamaan ka tugay. Gert, dugang nga panugyan sang DOH-6 nga patyon ang wala ginagamit nga suga kag appliances agod hindi na makadugang sa kainit sang tiyempo. Kung maglaay naman ang pangmatsyag, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health station. Gert? Madamo gin nga salamat Kapuso Kim Salinas. Mga puso, masobra siya grass fire incident sa records sa Talisay City, Subong at Tuig. Samtang siya hektaryas ang kagulangan sa banwas ng Kanduni Negros Occidental na sunog sa nagluntad nga forest fire. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagdugay sang halos 5 ka oras ang pagtapna sang kalayo sa mga katapos ng Kanduni BFP sa isa ka forest fire nga nagluntad sa barangay Gatuslao sa banwas ng Kanduni. Masobra 10 ka hektarya sang kakahuyan na ginlamon sang kalayo. Ginatumod na sang Kanduni BFP kung paano nag-umpisa ang kalayo. According sa nag-walk-ending empleyado, nagsugod ko ng kalayo mga alas 9 sa aga. Galing kayo sa kuligin, masaya na yun, para sa pas nila, pero hindi ko magandang spread ang kalayo ng lapat. Agagin sige na respondihan naman. Sa Sipalay City, liwat na nagluntad ang grass fire sa Barangay 3, bangod sa tuman kainit kang mabaskog nga hangin. Wala pa sa isa ka bulan sang una nga nagluntad ang grass fire sa lugar. May grass fire man nga nagluntad sa Barangay Hill Montilla sa likod sang simbahan sa amuman nga syudad. Ginabisuhan ang mga nag-iistar malapit sa kampo kag nagatrabaho diri nga likawan ang pagtutod kag paghaboy sang upos ng sigarilyo. Magluwas sa problema sa supply sang tubig. Problema man sa mga mangunguma ang masami nga pagkasunog sa mga kampo sang tubo. Sa Talisay City, masobra 10 na ka grass fire incidents ang na-record sa syudad sini nga tuig. So in an average, mga 1 to 2 grass fire a day. Mostly ang mga hilamon subong is malamala. Nagidlutay lang spark, mga kalayo gid yun. Gani bilang pagpanghanda ang mangunguma nga si Felix ginalikawan nga magtutod sa tunga sang kampo. Way na ni ginatutdan ang amon nga kuan pagtapas blaw, alin pagtapas. Ginano na lang ang kansiya, ginasaksak ra arastilyo. Kabahin sa mga barangay nga ginabantayan sa CDRRMO ang nabukid nga bahin sa San Fernando, Concepcion, kag Dos Hermanas. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.
Ginsalbar sa mga katapos ang Coast Guard Station Iloilo ang duha ka manok pangisda sang magkapan ang ila sakayan sa kadagatan sakop sang Barangay Purok 3, San Joaquin, Iloilo. Ginkilala ang mga na-rescue kanday alias Domingo, 55 anyos, kag alias George, 54 anyos, lunsay residente sang nasambit nga banwa. Panaysayon sang duwa, nagpalawod sila pasado alas 3 kainasang kaagahon apang bangod sa tuman ka baskong nga balod, nagkapat ang ila sakayan. Gindala sa ospital ang duha para sa nagakaigo nga pagbulo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Detainee sang Haro Police sa daan sining police station sa Barangay Benedicto Haro nakapalagyo. Preso ginapahayag ginpagwa sang jailer para magpanglimpyo. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Padayon pa nga ginaayam sang Haro Police ang isa sa mga detainees ni o kon person under police custody. Nga ginkilala kay Gabriel Carlo Tabon, 34 anyos, matapos makaeskapo sa daan nga Haro Police Station sa Barangay Benedicto Haro. Si Tabon ang tumandok sang Pasig City kag nagapangatubang sang kaso nga estafa sa amuman nga lugar. Diri ini nadakpan sa Iloilo City sa September 2023 pinaagi sa entrapment operation. Apisar nag-atras ang tagreklamo. Nadiskubrihan naman nga may lain pagidini nga kaso sa Pasig City. Apang wala ini narimit sa among nga lugar, bangod nagaproseso ini sa korte para diri magpiyansa. Base sa investigasyon sang ICPO, si Tabon ang ginsugo sang on-duty nga jailer nga magpaninlo sa daan nga police station. Mga alas 7 kahapon sang aga, mga alas 3 sang hapon, nadiskubrihan na lang nga ini nakagwana. Apisar, wala nakapiyansa. I kept on telling them, reminding about the safety of the detention facility kag ang practice nang sa una nga ginatawag lang ginasugo-sugo, no, priso kabaliro, so to speak. Amo na ang ginahambal ko nga hindi na siya nakon ginatolerate. Ang istasyon sang Haro Police ang nahamtang subong sa Barangay Ungkaharo. Apang ang jail sini ginpabilin sa daan nga istasyon. Ginaimbestigaran na subong kung sino ang dapat manabat sa natabo. I already instructed our Chief City Intelligence and Detective Management Unit to conduct thorough investigation sa tatlo, no, nga ginalantaw naton nga amunis sila ang may kaantana, no, kung ang rason kung ang nakapalagyo, so that we can determine sino ang pailan ko sang kaso nga kriminal kag sino ang filean ko sang kaso nga administrative. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mapuso pinakamang negosyante sang baboy sa Talisay City, Negros Occidental ng Galaom nga maghalugman ang protocol sa pagpasulod sa buhi nga baboy sa probinsya. Nakatutok kay Eileen Pedreso. 450 pesos ang sweldo kada adlaw sang street cleaner nga si Johnny. Subong nga adlaw, nagbakal siya sang 300 pesos nga balor sang karne sang baboy diri sa merkado sa Talisay City. Buot silingon, 150 pesos na lang ang nabilin sa iya nga sweldo para sa iban pa nga kinahanglanon sa iya nga pamilya. Isa ini sa apektado sa pagmahal sang presyo sang baboy nga naglabot na karon sa 380 pesos kada kilo diri sa Talisay City. Kani nakalabot isa ko kay hindi nakaigo. Gamay na kitang sweldo ta. Ang karenderya ni Josie ang apektado man. Gani sa serving na lang ini nagabawi. Agud bisan pa paano makaginansya. Adjust lang ang ang serve. Mahal gid mo. Sunod sa pila ka mga manugbaligya, wala sa gihapon nagnubo ang presyo sang karne sang baboy. Maiwat man kuno ang supply sang buhi nga baboy sa syudad. Ang isa ibang nga nila, ibang kakagabihan na nga makakakita baboy. Kapos kaya kayong supply. Stopper git kabudlay. Kaya nga abis kan pigiri subong abasi pa lang masaka. Oo, masaka giniya hindi mapunggan. Iwat mang baboy, mahal pa, iwat pa baklanay. Sa pihak sang pag-istrikto sa gihapon sang provincial government sa pagpasulod sang buhi nga baboy kag produkto sa probinsya, ginakabalak-an naman sang Alliance of Hog Raisers in Negros Occidental ang pagbukas sa Bacolod City sa pagpasulod sa mga baboy halin sa ASF-free areas. Say na sa tingwat manakon nga baboy nga control because prior that time, no, sa gani sa iban nga provinces, di kita
yan sunod diri. Sunod sa Provincial Veterinary Office, apisan nga ginadumilian ang pagpasulod sa mga baboy sa probinsya, gikan sa mga ASF-infected areas o kung red zones. Padayon naman nga nagabaton ang probinsya sa mga baboy, gikan sa mga green zones, nga mo ang nagasupply sa mga breeder farms. So may mga acceptance, tapos dapat ang farm makuhaan, accredited by the Bureau of Animal Industry. May result, laboratory test result, nga RT-PCR, nga negative sang ESF. Yara pa lang sa Sentinelli nga level ang mga hog racers kag wala pa sa repopulation. Gani tinutuyo sa provincial government nga hindi maapektuhan ang recovery plan sa probinsya batok ASF. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga ginaaligar rebelde nga napatay sa engkwentro sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo, naglabot na sa 4. Isa kapilason nga ginapatian rebelde nakuha sa militar sa encounter site. Si John Sala nakatuto. Sabay lang magbalik sa sabak sang gobyerno, bangkay na sang gitpapanaog din sa kabukiran nga sakop sa barangay Kambaan, San Joaquin, Iloilo, ang Makabig, Amazonas. Ang Southern Front Committee ngayon panay nga si Alias Kira o kon Kaashina residente sang barangay Manampuna, Leon, Iloilo, kainas ang aga. Kaupo sinigit papanaog si Alias Rosel kapilaso naman kag ginapayag miyembro sang rebelde nga grupo. Sila ang kabahin sang nabalubanta abay hindi nga makatapos ang NPA nga nakaengkwentro sang Philippine Army kahapon sa barangay Torocadan sa amuman nga Banwa. Yung bangkay natagpuan sa isang bahay doon at itong si Rosel ay nung papalapit yung tropa doon lumapit sa kanila. So nakita po nila itong si Rosel na may sugat at yun po dinala po natin kagad sa ospital. Kahapon una nga na-retrieve ang bangkay sa mga makabigman matag-as nga miyembro sang Hublag sa day alias Mike o Jaguar nga squadron leader sang Madjas Platoon kag residente sang barangay Alegre si Basti Antique. Alias Kim residente man sang barangay Alegre si Basti Antique kag alias Cheros residente sang barangay Langka, San Joaquin, Iloilo. Manumduman niya nagkapatigayon sang focused operation ng militar sang nakabaton sang reports halin sa mga residente nga may mga presensya sang rebelde sa lugar. Samtang kainas ang aga isa pagid ka engkwentro nagluntad naman sa bahin sang barangay Roma, San Joaquin, Iloilo. Sunod sa Philippine Army, pareho nga grupo ang nakaengkwentro sang 61st Infantry Battalion. Mahina na actually yung itong Southern Panay Front ay weekend na po ito. Malamang sa darating pang mga araw at hindi naman tayo titigil sa paghahanap sa kanila. Hindi natin alam kung isa sa kanila ay magiging casualty din. Nagapatigayon pa sa clearing operation sa karon sa lugar. Yara na sa mga punerarya sa Banwa sang Miagaw kag Santa Barbara ang mga bangkay sa mga napatay nga rebelde kag ginahulat na lang nga pormal nga kilalahon sang ila mga himata. John Sala, 1 Western Visayas. From being a pito palaba na ang peg ni Christy Manansala nga karakter ni Jasmine Curtis Smith sa Asawa ng Asawa Ko. Tapos nang bangus iraw ko ng karakter sini nga puno sang kabudlayan sa gamot ni Leon kag sang kalasag. Madamo pa sino sa aktres ang dapat bantayan sa magbalik ni Christy sa iya pamilya. Bantayan kada 9:35 PM ang Asawa ng Asawa Ko sa Jimmy Prime pagkatapos ng Love Die Repeat. Ginakabig sa kapuso primetime couple Ding Dong Dantes at Maureen Rivera ang espesyal ang isa ka wedding anniversary gifts ng abyan nga si Marco Rocha Pedernal. Isa ini ka portraits ng couple sa ila wedding days ng 2014. Iga-display ko na ini isang couple sa ila kwarto good mag-serbe bilang reminders ng ila endless love sa isa kag isa. Si Elma mahulog na sa mga kamot ni Calvin. Sila pagkita iliwat ni Edgardo, mapatawad ba na siya sini? Si Elias, paano naman Salvaro ng Gailoy? Inakagiban pa nga mas maksyon ng eksena, bantayan sa Black Rider sa Jimmy Prime pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ano handa mga may birthday subong adlaw Pebrero 29 paano blag na sa ulog ang kadlawan subong leap year. Edad sa mga nabunag sa tiyon sang leap year, paano ba lang ginaisip? Garing balita nga itong gitutukan. Para sa kadamaan, big deal ang pagsaulog sa birthday. Once a year man lang inisay sang aton makapuso gani halos tanan halin sa kandeng, baboy kag baka ginapatumba.
Apang paano kung ang imo espesyal nga adlaw doesn't come yearly? Sa sitwasyon sa mga nabunag sa leap year nga nagatuhaw 4 ka tuig sa kalendaryo, ang Pebrero 29, may happy pa bala sa happy birthday? Ang office administrator niya si Nicole Sanginigara, 24 anyos na subong adlaw, apang ginakabig ang kaugalingon nga 6 years old pa lang. Ang kuntani debut sinis ang 2018 ang wala ginhiwat kay natabuan nga wala sang Pebrero 29 sa kalendaryo. Ang 18 roses ginpaiway, no choice. Pobre nga Nicole ng hi-hi. Choice ko na sir nga hindi ko mag-celebrate. Kay hindi ko man Japon ma-feel sir nga 18 ako kay wala man Japon 29. Apang tonight is the night. Bangod ang iya 6th birthday, mangin espesyal. Si Amiel naman sang silay. Bangod isa kasiman, baka pila nakabeses saging sa ulog ang leap year birthday abroad. Subungan na tabuan wala makasampa. Bongga nga selebrasyon ng lauman as the birthday boy turns 7 subong adlaw. #excited much. Kagahon pa lang may blowing of the candle na. Aba, ang dolyares sa ginpangabudlayan iula sa kadlawan. Plano ko tani, ano lang kami mahanda mga pamilya. Hama ko, patumba ta ba? Boy, ang syempre magamba ka 29, syempre do madumduman gid ka tawo. Happy man ko nga do ka unique bala nga. Sa mga eksperto, paano bala nga kada 4 lang ka tuig nagatuhaw ang leap year? Ang history sang leap year because ang hindi gid bala accurate kundi daw may waki pa na nga number of hours para mag-insakto gid ang revolution sang Earth sa Sun. Pinabutangan leap year to plug the gap. Way back, wala lain-lain ang mga kalendaryo sa kada tao, kada nasyon. Hugot nga ginatutukan karon sa medical authorities ang insakto nga petsa sang pagkabunag sang leap year babies ang ipaiway na ang naandan sadto nga basta na bata sa 29 ginadeklarar nga date of birth ang February 28 uko ng unang nga adlaw sang Marso. Kaangay kay Celsa Fernandez Dolinsky, retired government employee, ginkasugtan sa iyang maginikanan sadto nga isulon sa March 1 ang kaadlawan agud kada tuig may handa sila tanan. Above all, I have to thanks him above for giving me this another leap year. And my earnest prayer is also to have more February 29. Apang sang hibalo sa petsa sang pagkatawo, nangin back-to-back ang iselebrasyon, halin February 29, tubtob, unang adlaw sang Marso. Subong ang 73 anyos nga lola. Iya ginasaulog ang pagkadalaga sa iyay ka-18 nga birthday. Sanday Lola Celsa nga feeling debutante. Amiel nga lucky 7 ang edad. Kag Nicole nga 6 years old pa lang. Ang amon greetings nga kamo mas mangin masinadyahon. Kag mas mangin pasyensyoso. Sa paghulat sang tag sa ka-4 ka tuig nga liwat magduhaw sa kalendaryo ang Pebrero 29. Obatiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka libro na hanungod sa pinasahi nga koleksyon sa mga alahas ang ginlunsar sa Ayala Museum. Ginatiguluhan ining alahas, Philippine Heritage Jewelry Book. Ang author sang sining libro amo ang isa ka jewelry preservationist kag self-taught designer nga si Maria Angelica Santos Bermejo. Mabasa sa alahas sa Philippine Heritage Jewelry Book ang mga istorya na hanungod sa alahas gikan sa nagkalain-laing nga panahon halin sa pre-Spanish colonial era. Natala na nga i-donate ang pila ka kopya sang libro sa pila ka educational institution kag library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us, and that's up to us now to share. Padayon ang pagdominar sang tatlo ka teams sa standings sang NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Patas nga may 6-1 win-loss record ang Letran Squires
Perpetual Junior Altas kag Mapua Red Robins. Upod ang tatlo sa top 4 ang San Sebastian Staglets nga may 5-2 win-loss card. Samtang bantayan buwas, Biyernes, ang sambuwa sa tunga sang JRU Light Bombers kag sang San Beda Red Cubs. Ini ang pagasundan sa mga enkwentro sa tunga sang Letran Squires kag Perpetual Junior Altas, Arellano Braves kag EAC Brigadiers, Mapua Red Robins kag San Sebastian Staglets, subong man sang Binild LSGH Greenies kag LPU Junior Pirates. Balor sang kahalitan sa sunog nga nagluntad sa isa ka poultry farm sa New Lucena, Iloilo, nagdangat sa 11 milyones pesos. Kuryente ginalantaw nga gintunaan sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Naglabot sa 11.2 milyon pesos ang balor sang kahalitan nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa isa ka poultry farm sa Sitio Agpangan, Barangay Kabilawan, New Lucena, Iloilo kahapon. Lakip sa mga ginlamon sang kalayo ang 40,000 ka manok nga yara sa farm kag ang mga housing sa mga ini. Nagapuy-way mo kami kay buhi ra naman. Tugulpe mo lang tiyo nagdako ang kalayo to. Hindi mo mapanggan kay ang kalayo ga pagturog yan, hindi mo mapanggan kay way mamit gamitan kay kuryente patay man. Nagapadayon pa tubtob subong ang investigasyon sa New Lucena Fire Station. May duha ka bahin sang farm nga ginatutukan sa mga investigador. Ini amo ang nahamtangan sang heater kag sang breaker nga posible ginhalinan sang kalayo. Apisar hindi pa makumpirmar ang pagpati sang BFP nga may kaangtanan sa kuryente ang sunog. Pag-abot sang aton nga responding team, dako na abi ang kalayo mo. Hindi tagid may mga opsyon na to kami nga dito mapopos pero hindi tapas mo mahambal gid kun ano gid ang hinlan kay kun sa diin. Wala man sang gin-report nga tawo nga nasamaran bangod sa insidente. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Babuso nagahinay na ang amihan kag naglabot na lang sa bahin sang Luzon. Padayon naman ang pagluntas ng trough sang LPA kung low pressure area sa pinakabahin sang Mindanao. Magluwas amihan kag extension sang LPA nagahuyop man ang easterlies sa nabilin nga bahin sang Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan sa pinakabahin sang Western Visayas, lakip ng Aklan, Capiz kag Negros Occidental. Magaulan man sa ibang pangabahin sang pungsod ilibin na sa dakong bahin sang Mindanao. Samtang naglabot naman sa 35 degrees Celsius ang maximum heat index nga nabatyagan sa buong adlaw diri sa Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas at subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prietos. Kapuso mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.